Paano kung ang pinakamalakas na adventure sa inyong grupo ay biglang natalo at ang tanging natitirang haharap sa boss ay ang pinakamahina? At ang mas nakakagulat pa, ang halimaw na akala nyong malapit ng mamatay ay bigla pang nag-evolve at naging sobrang lakas. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos bigyan ni Elimas na malinaw na utos ang kanyang mga kasamahan, agad niyang muling hinarap ng mag-isa ang mga nagkalat na undead. Dahil kapag nanatili daw ang mga ito, maaari lang itong magamit ng boss laban sa kanila. Samantala, habang pinapanood si Elimas ng kanyang mga kasamahan, hindi naman maitago ng mga ito ang kanilang pagkabigla dahil mahigit kalahati na ng mga undead ang nagawa nitong burahin na siya lamang mag-isa. Kaya napatanong nga dito ang isa na hindi ba't sinabi ng batang yan kanina na isa lamang siyang Heavy Knight. Pagkatapos ipinakita nga ditong tuluyan ng nalinis ni Elimas sa mga undead na nakapaligid sa kanya at kagad nag-level up ang ating bida from level 15 to level 16. Kasabay nito, nabigyan din siya ng skill points award. Napansin ni Elimas kung gaano kalaki ang naitulong ng pare sa kanya sa pakikipaglaban na kahit sabay-sabay pa ang mga undead kung umatake, sobrang useful ng skill pare sa current level na kinaroroonan niya ngayon. Binuksan ni Elimas ang kanyang status window upang matingnan ang naging resulta ng kanyang pag-level up. At kitang-kita nga natin dito mga lods ang malaking agwat ng pagtaas ng mga stats ng ating bida at tulad ng inaasahan, ang defense pa rin nangingibabaw sa lahat ng stats ni Elimas. Kung kaya't sinabi na lamang niyang, yes, slowly but surely, magle-level up pa rin ako. Habang abala ang iba niyang mga kasamahan sa paglinis sa mga natitirang undead, hindi naman nila maiwasang pag-usapan ang ipinakitang lakas ng ating bida. Aminado ang isa na maaasahan daw itong si Elimas sa oras ng laban. Ngunit sa paraan daw ng pagpatay nito sa mga undead ay parang mas nakakatakot pa daw itong tingnan kaysa sa mismong mga halimaw na kinakalaban nila. At dito ipinakitang tuluyan ng napatumba ng isa pa nilang kasamahan ang huling undead na natitira sa paligid nila. Tumalapon ang katawan nito at bumagsak sa mga nakatambak na halimaw na kanina pa nilang pinabagsak. Halos lahat ay hinihingal na matapos ang matinding labanan at sa wakas ay nakahinga na rin sila ng kaunti. Maya-maya nagtanong ang isa kung dapat ba nilang tumungo kay Sir Gotan upang tulungan ito sa pakikipaglaban sa Goldhead. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida at agad na ipinaliwanag na ang level ng Goldhead ay napakalayo sa lakas nito kumpara sa lakas nila. At sa totoo lang, naniniwala siyang mas makabubuting ipapaubayan na lamang nila ang halimaw na yun kay Sir Gotan dahil siya lamang may sapat na kakayahan na makipagsabayan sa boss na yon. Pagkatapos ay pinakita na nga dito ang matinding bakbakan sa pagitan ni Gotan at ng Goldhead. Nagawang maiwasan ni Gotan ang atake ng Goldhead, kung kaya't hindi nga siya dito nag-aksaya ng pagkakataon at gamit ang kanyang axe. Mahigpit niya itong hinawakan at buong lakas niya itong ginampas doon mismo sa mukha ng Goldhead. Kaya sa lakas ng tama, tumilapon ng boss habang nagwiwisikan ng dugo sa kanyang mukha. At makikita sa mukha nito mga lads ang matinding galit na napasigaw pa ng sobrang lakas. Samantala, bahagya namang dumistansya si Gotan at parang inasar niya pa dito ang boss na bakit daw hindi na lang ito sumuko since sunod-sunod na mga tinatanggap nitong pinsala. Ngunit bigla na lamang may kumapit sa balikat ni Gotan at napansin na lamang niyang may 3 undead na palang nakasabit sa katawan niya. Kaya walang pag-alinlangang isa-isa niya itong pinagsusuntok hanggang sa tuluyang mabagsak habang inis naman niyang tinatawag sina Tel at Paul. Galit na pinagsabihan ni Gotan ng dalawa na magtulungan upang pigilan ang mga mahihinang undead at huwag gayaang makalapit ang mga ito sa kanya. Ngunit makikita sa mukha ng dalawa mga lads ang matinding pagkatakot kaya sinabi ni Gotan na nasaan ang tapang nyo kanina ha? Hindi daw niya hahayaang ma-promote ang rank ng dalawang to kung magtatago lang naman sa likod na parang mga duwag.
At kahit pinagpapawisan dahil sa takot, ipinaliwanag pa rin ni Tel na alam naman niya kung ano ang dapat gawin. Kaso natatakot silang lumapit dahil kapag napansin sila ng Goldhead na yan, siguradong sila naman ang magiging sunod na target. Kaya si Gotan ay inis na lamang habang pinagmamasdan ng dalawa at biglang umatake dito sa likod ang Goldhead habang nakatalikod itong si Gotan. Ngunit kalmado lamang si Gotan na agad napansin ang presensya ng halimaw. Kaya easy lang niya itong iniwasan na parang sanay na talaga siya sa pagkikipaglaban at hindi talaga siya nagbibiro na kilalanin ang sarili niya bilang isang veteranong adventurer. Kung kaya sa sobrang inis dahil sa pinagagawa ng dalawa, agad na nag-counter si Gotan at muli na naman niyang tinamuhan ng matinding damage ang Goldhead boss sa balikat mismo gamit ang Rock Shatter. Napasigaw ang Goldhead sa sakit matapos ang matinding ataking yon na makikitang nagwiwisikan pa mga dugo sa balikat niya. Kaya matapos ang nangyari, umatras muna si Gotan upang obserbahan at makapagplano sa kanyang susunod na hakbang. Samantala, nakita naman ni Ilimas ang pangyayaring yon kaya agad na binuksan ng ating bida ang kanyang status window at nakita niyang malaki din talaga ang naibawas sa health points ng Goldhead dahil sa galing ni Gotan sa pakikipaglaban. Inisip ng ating bida na kaya ni Gotan mag-isa ang labang ito sa sobrang baba na ng HP ng kalaban. Isa na lang na tama mula kay Gotan magiging katapusan na ng halimaw na ito. Pero sa sitwasyon ni Gotan ngayon, naiipit pa rin ito sa mga humaharang na mga mahihinang halimaw. Takot at nagpapanik na talaga dito ang dalawa mga lods na sina Tel at Paul. Kaya nang napansin nito ng mga kasamahan ni Limas ay agad nilang sinabi na sila nang bahalang lumaban sa mga mahihina upang akuin na lang ang responsibilidad na tulungan si Gotan. Subalit bigla silang pinigilan ng ating bida na para bang may napansin si Limas na kakaiba sa ikinikilos ng Goldhead. At bigla nga ditong hinablot ng Goldhead ang isa sa mga natitirang undead at kinain lang naman niya ito at hindi pa doon nagtatapos dahil isa-isa lang naman yung kinakain ng mga ito hanggang sa inubos niya ang lahat ng undead na nasa paligid niya. Ilang sandali pa ay napansin ni Limas na biglang naghilang sugat ng Goldhead sa balikat na tinamumula kay Gotan at nakita din niya sa kanyang status window na naibalik ang health points nito ng halos 100%. Kaya napaisip ang ating bida na baka mayroong Consume Corpse skill ang Goldhead na ito. Ngunit ilang sandali pa ay napansin niya na parang may kakaiba talagang ginagawa ang Goldhead ngayon. Na-realize ni Limas na kung ordinaryong Consume Corpse skill lang ito, dapat gumaling na ito sa isang gamit pa lang sa pamamagitan ng pagkain ng mga mahihinang undead. At hindi na nito kailangan pang kumain ng ganun karaming undead na halimaw. Biglang nag-charge up ang Goldhead na parang nireset nito ang kanyang buong lakas at sumigaw ng sobrang lakas na talaga namang umalingaw-ngaw sa buong paligid kung kaya't ang ating bida ay parang nag-gets niya na kung ano nga ba talaga ang nangyayari dito na napasabing huwag mong sabihin. Subalit bigla nga ditong naghanda si Gotan at sinabing maaaring nakabawi ka na ngayon ng kaunting lakas pero kapalit naman nun, wala ng mga distorbo at ang mga nakakainis mong mga kasamahan. At bigla nga sumugod itong si Gotan upang mag-engage ng laban dahil oras na daw para tapusin at isettle na ang labang ito. Kaya napasigaw si Ilimas upang pigilan si Gotan at sinabing umalis ka dyan ngayon din, Gotan. At dito ipinakitang biglang ang nag-transform ang buong katawan ng Goldhead mga lods na makikitang ang laki na ng mga muscles nito sa katawan na parang naka-steroids ang boss na ito matapos kainin ng napakaraming undead ng mga kasamahan niya. Tumigil si Gotan nang napansin ng kakaibang anyo ng Goldhead at nakita ni Ilimas na ang Goldhead na kanina'y level 33 lamang ngayon ay naging level 40 na. At ipinaliwanag na ang Goldhead ay nag-evolve into Madhead kasabay ang pagtaas ng sarili nitong level. So posibleng magka-level na ngayon itong si Gotan at ang kalaban nilang Madhead na boss. Ipinaliwanag ni Limas ng existence evolution ay isang bihirang pangyayari na nangyayari lamang kapag natugunan ng mga natatanging kondisyon. Isa itong nakatagong kakayahan na karaniwang nag-a-activate kapag ang isang halimaw ay naitulak na sa sukdulan. Sa prosesong ito, nag-mutate sila at nag-iiba. Hindi kailanman naisulat ng mga developer ng Magic World ang eksaktong kondisyon para mangyari ito. Ngunit base sa sitwasyong ito, ang naiisip lamang niya ay nagde-trigger ito kapag naubusan na ng swerte ang isang halimaw. And by the way mga lods, ipapaliwanag natin mamaya sa huling parte ng video kung bakit may Magic World at yung nakaraang buhay ni Ilimas dahil marami ang naguguluhan kung ano nga ba talagang nangyayari sa mundong kinaroroonan ngayon ni Ilimas.
Anyways, kaya sumigaw nga dito ng sobrang lakas ang ating bida mga lods na sinabihan niya itong si Gotan na umalis kagad sa harap ng halimaw na yan. Dahil inactivate lang naman ng Madhead ang kanyang Hades Breath, isang sigaw na sobrang lakas na sa harap mismo ni Gotan na talaga namang nag-notify ang stats ni Gotan na nagkaroon siya ng abnormal status stun. Sinigawan ni Lima sina Tel at Paul na i-distract ang Madhead ngayon din. Ngunit takot na sinabi dito ni Tel na paano daw nila magagawa yan kahit isang attack magic lang mula sa halimaw daw na yun, siguradong katapusan na nila. Ngunit ipinaliwanag ni Limas na kung babagsak si Gotan ngayon, siguradong mamamatay silang lahat dito. Kaya umaasa siyang si Tel na lamang magdadala sa kanila para manalo sa labang ito. Subalit si Gotan mga lods ay hindi na nakagalaw dahil sa stun na ginawa ng Madhead kanina. Kung kahit isang napakalakas na hampas galing sa boss ay talaga namang sumapul ang buong katawan ni Gotan at bumulwak ang napakaraming dugo mula sa kanyang bibig. Agad na kumilos si Limas upang puntahan si Gotan, habang si Gotan naman ay nagkaroon ng isa na namang abnormal status paralyze. Hindi na siya makagalaw pa sa sitwasyon niya ngayon, kaya kinuha din ng boss ang pagkakataong tapusin itong si Gotan, ngunit sa bilis ng reaksyon ng ating bida, agad niyang ginamit ang pare para pigilan ang atake ng Madhead. Kung kahit sa lakas ng atake ng Madhead, tumalsik ang ating bida since sa current level ngayon ni Limas ay hindi pa kakayanin ng kanyang pare na salagin ang atake ng isang level 40 na boss, at buti na lang nagawang maibaon ng ating bida ang kanyang espada para pigilan ang pagkatalsik niya. Sinabi ni Limas na kukunin niya ang atensyon ng halimaw at inutusan niya si Tel na dalhin agad si Gotham, at kapag nailayo na ito, gamitin ang heal at ang para heal. Ngunit sinabi ni Tel na mayroon lamang siyang heal, ngunit wala siyang para heal dahil nilaan niya ang lahat ng kanyang skill points sa attack booster. Kaya sinabi na lamang ng ating bida na ang mahalaga ay mailayo si Gotham sa ligtas na lugar at magamot siya doon, at kailangan mula ulo hanggang paa basta gumaling lang si Gotham, kung kahit agad na sumunod si Tel at isinamang umalis si Gotan. Naalala ni Limas na ang numbing carrion ng Madheader ay nagdudulot ng paralysis, ngunit kusa rin itong nawawala pagkalipas ng 3 minuto. Kung makakatagal lang siya sa loob ng 3 minuto, sapat na ang heal ni Tel upang makatayo muli si Gotan. However, napagtanto niyang napakalaki pala ang pagkakaiba ang pagitan ng isang laro at sa new reality ng kanyang buhay ngayon. At heto na nga mga lods, kaharap na ng ating bida ang isang napakabangis na level 40 Madheader monster na mayroon lang namang 94 health points. Kaya sinabi niyong ako munang haharap sa'yo, ungas ka, hanggang sa muling makabangon at makabalik si Gotan nang siya nang tatapos sa'yo at mapatay ka. Samantala, nagulat naman ang mga kasamahan ni Limas dahil parang plano talaga nitong harapin mag-isa ang ganong kalakas na halimaw kahit isa lamang itong F-rank. At mukhang nawala na daw ata sa katinuan nitong si Limas. Kaya sinabi dito ng isa na pagkakataon na nilang tumakas, kung mapatay si Limas sa halimaw na yan, siguradong sila na ang susunod na magiging target. Mag-isang hinarap ng ating bida ang halimaw na talaga namang sobrang laki at sobrang layo ng level nito kumpara sa kanya. Kaya sinabi na lamang niyang isang mali niya lang dito ay ikamamatay niya talaga. At agad nga ditong sumalakay ang Madhead at nag-unleash ng sunod-sunod na suntok kung saan maigi lamang niya itong iniiwasan habang ginagamit ang common skill pare. Subalit nagawa pa ring matamaan si Limas ng isang matinding right hook na talaga namang nagpatalsik sa ating bida at bumangga pa siya sa mga nakatayong krus at lapida sa mga libingan. Habang natatabunan ng napakakapal na mga alikabok, sinabi niya na ito mismo ang sitwasyong gusto niya talagang iwasan. Ngunit ngayon, kailangan niyang isugal lang lahat para lang sa mas malaking kapalit. High risk, high return, ika nga niya. Dahil sa ganong pagkakataon, doon siya itinutulak ng kanyang kakayahan hanggang sa sukdulan. Alam niyang walang sinumang tunay na adventure ang hindi nakakaramdam sa matinding pananabik na nararamdaman niya ngayon sa harap ng napakalakas na halimaw at sa ganitong klaseng laban. At dito lang nagtatapos mga lods, at bago magtapos ang video ito, mayroon muna akong ipapaliwanag, kaya hear me out. Una, ang title ng anime na ito ay The Exile Heavy Knight Knows How to Game the System. Mapapanood ito ng legal sa Muse Asia at Muse Philippines. At kasalukuyang naglalabas sila ng bagong episode every Friday. Sa ngayon hanggang episode 3 pa lamang ang available sa anime.
However, ang recap na ginawa natin ngayon ay lampas na sa mga pangyayari na cover ng episode 3. Kaya ang mga ilan sa eksenang nakita nyo ay mula na sa mga susunod na chapter ng manga na hindi pa naa-adapt sa anime. May nakikita ako sa comment mga lods na si Ilimas lang daw ang may system kaya madaya kagaya lang daw ng solo leveling. Well, hindi lang si Ilimas ang may system na ganon. Lahat ng tao sa mundong yun ay mayroon din as long as dumaan sila sa baptisma. Isa kasi itong isekai story. Kadalasan ng mga ganitong kwento, ang bida ay nagmumula sa Earth at napupunta o nare-reincarnate sa ibang mundo. Katulad lang ng makikita natin sa The Time I Got Reincarnated as a Slime, The Beginning After the End o T-Bait, at marami pang ibang isekai series. Ang kaibahan lang dito, hindi ipinakita kung paano eksaktong napunta si Ilimas sa mundong yon. Nagsimula agad ang kwento na naroon na siya. Ang tangi pinapahiwatig ay pamilyar sa kanya ang mundong yon dahil halos kapareho ito sa game na nilaro niya sa dati niyang buhay. Ibig sabihin, malaking posibilidad na matapos siyang mamatay o ma-reincarnate, napunta siya sa isang mundo na parang totoong RPG game. Isang mundong may system, may leveling, may iba't ibang classes tulad ng mage, archer at heavy knight, at may mga halimaw na kailangan labanan. Ang pinagkaiba lang, hindi ito laro. Tunay ang mundo, at kapag napatay ka, totoong mamamatay ka talaga. Ngayon, bakit nga ba parang sobrang lakas ni Ilimas? Hindi yun dahil sa siya lang ang may system. Ang tunay niyang advantage ay ang kanyang advanced knowledge. Alam niya ang mga mechanics, builds, at ang sekreto ng mundong yon dahil halos pareho lang ito sa larong nilaro niya sa nakaraan niyang buhay. Isa na rito ang Heavy Knight. Sa mundong yon, itinuturing itong isang mahina, defective, malas na class. Kaya halos walang gustong pumili na makasama ang class na ito sa party. Pero dahil alam ni Ilimas ang totoong potensyal ng class na ito, nagagamit niya ito sa paraang hindi alam ng ibang tao. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na parang isang mythical immortal player sa ML ang gumawa ng bagong account o gumamit ng Smurf account itong si Ilimas sa mundong yon. Bagamat nagsimula ulit siya sa mababang rank, dala pa rin niya ang lahat ng experience, game knowledge, at tamang diskarte. Kaya mas mabilis siyang umaangat kumpara sa ibang tao doon. Imaginein mo, malay natin nung naglaro siya sa Magic World sa nakaraan niyang buhay, sobrang lakas ng rank niya doon. Isa siyang mythical immortal na may plus 1,000 star. So nung bumalik siya sa level 1, siguradong GG ang lahat dahil alam niya kung paano mag-utilize ng skill at item. Kaya ganito ang sitwasyon ngayon ni Ilimas, hindi dahil may special siyang system, kundi dahil mas marami siyang alam. Kahit nga yung skill ni Tel kanina na para heal at heal, alam din niya eh. Kaya sana mga lods, mas naging malinaw na ngayon kung bakit ganoon kalakas si Ilimas at kung bakit ibang takbo ng kwento ng anime nito kaysa sa karaniwan. At hanggang dito lang muna tayo mga lods. Salamat!